Mayong gabi sa tanan, sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa 1 Peter chapter 1 verse 17 to 21. Atong tan-awon din hiron ang God's perfect redemption sa tanang mga mituo kaniya. So, dinhi sa 1 Peter chapter 1 verse 17 to 21, atong basahon matod pa sa verse 17. Ang Diyos walay pinalabi. So walay favoritism daw ang atong Ginoong Diyos. Nagahukom siya sa tanang mga tao sumala sa ilang binuhatan. Busa, kung gitawag mo siya amahan diha sa inyong mga pag-ampo, tahuran ninyo siya samtang ani apakamo sa kalibutan. Verse 18, sayran usab ninyo kung unsa ang gibayad aron matubos kamo gikan sa pagkinabuhing walay pulos nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan. Ang gitubos kaninyo dili mga butang nga mawala sama sa bulawan o plata, kundili ang bililhong dugo ni Kristo, sama si Kristo sa karnero nga hinlo ug walay diferensya nga gihalad ngadto sa Dios. Sa wala pa mamugna ang kalibutan, gipili na sa Dios si Kristo nga mahimong atong mangluluwas. Karon lang niining ulahing mga adlaw siya gipaila sa Dios. Gibuhat niya kini alang kaninyo og pinaagi kang Kristo, nagatuo kamo sa Dios nga mao ang nagbanhaw og nagpasidungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo ana sa Dios og nagalaom kamo kaniya nga kamo banhawon og pasidunggan usab niya. Si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa iyang pulong. Last week ay atong nakita nga human sa pagpadayag sa ni Apostol Paul o sa pulong sa Ginoo through Apostol Peter, dili si Apostol Paul, through Apostol Peter ang ang nature sa kaluwasan nga giandam na daan sa atong Ginoong Dios bisan pa dito pa sa Old Testament nga iyang gi-emphasize ang spirituality or spiritual nga kaluwasan. Na mabasa nato nung last week ay sa chapter 1 verses 10 to 16. The Apostle Peter continue to discuss the completeness o complete nga kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Kristo nga mao ang atong paghisgutan, pagatun-an dinhi sa chapter 1 verses 17 to 21. Niini nga passage si Apostol Pedro gireveal niya ang nature why we are to be rescued and what manner of redemption we have in God. Nganong giredeem o girescue kita sa atong Ginoong Kristo from the work of the devil or from the devil himself, o what manner of redemption nga meron kita diha sa atong Ginoong Dios. So ang pangutana din karon, why did God perfected o how did God, paano ba gi-perfect sa Dios ang redemption o ang kaluwasan niya diha kang Kristo? So unang-una, by requesting iyang gihangyo, iyang gisugo, requesting us, gisugo kita niya in view of God the Father for an ideal Christian living. Ang pagpuyo sa Kristohanong, insaktong Kristohanong kinabuhi. Makita ni nato sa 1 Peter chapter 1 verse 17, kamatod pa niya dinhi, ang Diyos walay pinalabi, matod pa kanina, walay figuritism ang atong Ginoong Diyos. Nagahukom siya sa tanang mga tao sumala sa ilang binuhatan. Busa kung gitawag ninyo siya nga amahan diha sa inyong mga pag-ampo, sa atong mga prayer, tahuran ninyo siya samtang ani apakamo sa kalibutan. So dapat gid tahuron irespeto nato ang atong Ginoong Dios pinaagi sa pag-submit sa iyang written words samtang ni apadaw kita sa kalibutan. Okay, kung wala na kita sa kalibutan, patay na ang usa ka tawo, dili na siya maka respeto sa atong Ginoong Dios. Kung siya andoon ibutang sa Ginoo sa impyerno dahil wala niya sunda ang atong Ginoong Dios,
Paano pa siya magrespeto sa atong Ginoong Dios? Kung diha naman siya sa langit dahil masinugtanon siya sa kabubuton sa atong Ginoong Dios, normal gyud nga mo respeto ang usa ka tawo nga nabutang diha sa langit. So, Apostle Peter exhibit the Father as a judge who do without partiality. Ng atong Ginoo Dios ay maghukom nga walay pabor-pabor. God in His judgment is without palakasan system. As some other religion believe na amanggoy nila ing religion, labi ng religion sa atong akong pinanggalingan nga religion nga kung saan palakasan system ang ilang pagtan-aw sa atong Ginoong Dios. O ang example nini mao ang pag-ampo sa mga patay. So kining pag-ampo sa mga patay nga pamisahan nila, ampo nila, pamisahan nila napay ordinary nga pamisa, nasa special nga pamisa. So ang special siguro dali ra mo abot sa Ginoo mo nang special nga pamisa. Gani ako sa una nagapamisa na ako, special gid ang isugo ni nanay para pagtagingting sa kwarta nga ihatag sa pare ay makalukso dayon siguro ang kalag gikan sa purgatorio pa ingon sa langit. So grabe no. Munang palakasan system, prayer for the dead. So paano kung ang usa ka tawo gamay rag ka mag-anak, gamay rag ang mga paryente nga nagaampo kaniya. So mas lamang gitong daghang paryente nagaampo kaniya. Tapos kung walay kwarta dito na sa ordinary, dugay makaabot sa Ginoo. Mayo gitong special, mahal-mahal kay ambot pila na karon ang special nga bayad sa pamisa. Sa una sa akong kapanahonan 1990s ay 50 lang, 50 pesos ang pamisa. Ang ordinary murag wala may bayad siguro. Pero ang pamisa tawgon gid ang imong ang angalan sa patay nga imong gipaampo. So muning mga palakasan system nga style nga himo nila ang atong Ginoong Dios na parang tao. Muna nga matod ko pa kanina paano ang mga namatyan nga gamay rag ka mag-anak o walay ka mag-anak, wala gyud nag-ampo sa ila, di sila malangit dahil walay nagaampo kanila. Munang palakasan system. Pero ang atong Ginoong Dios daw ay siya ay nagahukom sa walay pabor-pabor. Confession to the priest, kanang mangumpisal ka. Kung di ka makapangumpisal kay layo-layo ang inyong balay sa simbahan, patay ka gyapon, imperno gyapon. Samantalang ang pulong sa Ginoo nagaingon nga isa lang ang mediator sa mga tao. Kini way lain kundi ang nagpakatao nga mao ang atong Ginoong sa Kristo. Dahil tao siya, pwede siyang intercede sa mga tao nga moampo kaniya ngadto sa atong Ginoong Dios. So munang direct nga pag-ampo ngadto sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Wala kitay mabasa sa pulong sa Ginoo nga pinaagi sa mga pari kung dili sa atong Ginoong Kristo lamang. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa well-known nga mga passages or passage sa Bible sa John chapter 14 verse 6 kung wa ka masayop, I am the way, the truth, and the life. Siya lamang ang daan. Siya lamang ang mo-intercede. Pwedeng mo-intercede ngadto sa Dios Amahan. Busa ang mga tao nga mo-intercede, angay nilang i-intercede ang ilang kagalingon dahil sila mismo ay makasasala, nagkasala. Samantalang ang atong Ginoong Kristo, perfect nga tao, tuwa karon sa atubangan sa atong Amahan, nagalingkod sa tuo sa gahom sa Amahan, nga nag-intercede ngadto sa mga Kristohanon. Mabasa nato na sa Hebrew chapter 9 yata verse 25 kung wala ko masayo. Kining pagbaya lagi paying mass for the souls of purgatory to be transmitted to heaven. Wala pa yung palakasan system. Dili ingon ang atong Ginoong Dios niya na this is a good passage for them to refute their false teaching. Pagtulon ang binuang dahil gihimo ang atong Ginoong Dios nga parang tao nga palakan nga pwedeng sabornuhan. In Judgment Day,
God will judge the dead according to what they had done, not for what their loved ones or friends in their prayer had done. Kung dili mismo ang tao ang i-judge sa atong Ginoong Dios according sa iyang binuhatan, iyang batasan, dili ang iyang kamag-anak, sa iyang kamag-anak pinaagi silang pag-ampo o sa ilang mga higala pinaagi sa pag-ampo, kung dili pinaagi lang gyud sa binuhatan sa usa ka tawo. Munang kini nga judgment ay kung sa mga tinuod ni nga Kristohanon, judgment kini sa reward, dahil ang usa ka Kristohanon nga tinuod nga nangalagad sa atong Ginoong Dios, matud pa sa atong Ginoong Dios ang written word through Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Katong nagasunod, nagasubmitala sa atong Ginoong Kristo, wala na sila sa kahatulan ngadto sa kalayo sa emperno, dahil mismo ang atong Ginoong Kristo nga ilang nga sila nagsubmitar ang nagluwas kanila. So dili bakakon ang atong Ginoong Dios through His written word sa pagnion niya nga, there is now no, wala na sa kahatulan, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sumatod pa sa atong gibasa kanina, tahuran ninyo ang atong Ginoong Dios samtang ania pa kamo sa kalibutan. Kung wala na sa kalibutan, paano matahod sa usa ka tawo ang Dios nga rest and peace naman siya. Rest and peace na gid siya, wala na siya dili na siya conscious, ma-conscious lamang siya sa judgment day. Saka lamang siya tagaan og glorified body sa mga nagasubmital sa atong Ginoong Dios, glorified body to eternal life. Sa mga naga-reject sa atong Ginoong Hesukristo, glorified body to hell, ngadto sa kalayo sa inferno. So we must live according to God's principle or Bible principles with holy fear kaniya. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, iyang gihulagway dinhi ang mga binuhatan sa mga tao, maayo nga binuhatan o dili binuhatan, tigpakaroong ignon nga binuhatan o tinud-anay nga binuhatan. Matod pa niya dinhi sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4, matngoni magbantay or matngoni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Ang mga maayong buhat dili dapat ipasundayag for the sake nga siya ay Diyos noon. Kung ignon ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atoa sa langit. So ganti ngadto sa atong amahan daw nga atoa sa langit. Kini nga ganti ay more on pag atubang na nato on judgment din ani, mga reward na ni. Verse 2, busa kon mohatag kamog hinabang. So normal kay ni, busa kon mohatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga pakaaron ignon hypocrites. Dili daw ipasundayag, dili panghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon, sulod sa mga sinagoga og sa kadalanan, sulod sa simbahan, balay simbahan og sa mga kadalanan daw. Nagbuhat sila nini aron daygon sa mga tao. So mulagi ng tigpakaron ingnon para gusto makuha ang honor nga ihatag sa tao. Nagbuhat sila nini aron daygon sa mga tao, apan sultihan ko kamo ngang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. So ibig sabihin, kung gibuhat kini sa katao, gipanghinambong niya ang iyang maayong binuhatan, nakadawat na siya sa ganti. Unsa kini nga ganti? Ang praise kaniya sa tao o ang pagdaig sa tao kaniya. Samantalang kung ang Ginoo ay kung dili niya kini panghambog, ang Ginoo mismo ang muday kaniya og makadawat siya og reward on the second coming of the Lord Jesus Christ. So, kung pananglit mo tabang ka sa usa ka taong kabus, so pobre man gid ang tabangan financially or materially,
Tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo dili masayod niini. So walay pili niini na ay mga Kristohanon nga kay pasundayag nila ang ilang pagtabang, ay mga Kristohanon nga for the sake of their ego ay ipang sultihan nila, ipanulti nila. Dili kita exempt niini kay usahay gakahimo ni nato nga gusto nato nga mukuan ang atong ego. Verse 4, himuha kini sa tago og ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat moganti kanimo. So kung imong ipasundayag, gantihan ka sa tao pinagi sa pagdaig. Pero kung imo kining itago, dili nimo ipanultihan ngadto sa uban bisag ang suod nimo nga higala, ang Dios Amahan ang maghatag og reward kanimo. Pili lang. So mas maayo tong ang Dios Amahan ang maghatag og reward, kay ang reward nga yang ihatag kanimo ay hangtod sa hangtod. Kung ang tao lamang pangsamantala lamang nga pagdaig yan. Holy fear of God is what Jude in his epistle said. Si Apostle Jude, mingon si Apostle Jude sa Jude 22-23, kaluyin ninyo ang mga nagaduha-duha. So mahitungod kini sa pag-rescue sa mga tao nga nagduha-duha, wala makasabot sa pulong o butang nga espiritual. So matod pa ni Jude, physical nga igsoon sa atong Ginoong Jesucristo, kaluyin ninyo ang mga nagduha-duha, tabangin ninyo sila aron maluwas sila gikan sa silot sa Ginoo. Sama nga nagasakmit kamo sa usa ka butang nga hapit nang masunog. Kaluyin ninyo sila, kaluyin ninyo bisan ang mga tao nga daotan og binuhatan, so walay pili. Daotan og binuhatan, walay relasyon sa atong Ginoong Jesucristo, wala nagasunod sa atong Ginoong Dios kay daotan man ang iyang binuhatan. Apan kapungti ninyo ang ilang mga binuhatan. So gikuan gid ni gi-specify gid ni nga kaluyan ang mga tao bisag daotan ang ilang binuhatan, pero ang ilang binuhatan ay kapungtan sa usa ka nagtabang. Ang nagtabang ni usa ka Kristohanon nga tinuod. Pagbantay kamo kay bisan gani ang ilang mga bisti, hugaw at tubangan sa atong Ginoong Dios. So managiingon sa verse 23 ng the Epistle of Jude, Christians will never be careless when it comes to sin. Kinahanglan magbantay kita mga Kristohanon pag kasalanan ng pag-usapan. Kay wala nagtiaw-tiaw ang atong Ginoong Dios sa pagdeklara niya na kontra niya ang mga tao nga nagabuhat og sala. The devil fear and shudder before God, but that is different from the holy fear of God. Matud pa ni Apostol Santiago, physical gyapon nga igsoon sa atong Ginoong Jesucristo sa James or Santiago chapter 2 verse 19. Matud pa din ni, you believe that God is one. Matud pa ni Santiago sa mga Kristohanon sa simbahan nga iyang gipangunahan, will and good, maayo kini. Even the demons believe that and tremble with fear. Ang demonyo daw ay nagatuo gyapon, pero og dili lamang sila nagatuo, nangarug pa ang ilang tuhod sa kahadlok. Pero ang demonyo, bisag nahadlok sila sa Ginoo, ay padayon gyapon nga gabuhat sa demonyong binuhatan. Pero ang mga tao nga huli nahadlok sa Ginoo nga tinuod nga pagkahadlok, holy fear, ay dili na gabuhat sa kontra sa atong Ginoong Dios, kontra sa kagustuhan sa atong Ginoong Dios nga makita sa iyang written word. Ikaduha, how did God perfected niini nga redemption pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo dinhi kanato nga mga Kristohanon? Ikaduha, by redeeming us more costly than silver and gold. Giluwas kita sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Pinaagi siyang banal na dugo, pinaagi siyang dugo nga nabuhos sa krus ng Kalbaryo, pinaagi siyang physical nga kamatayon, dili bulawan, dili silver o ano paman mahalon nga mga butang, kung dili mismo sa iyang bugtong anak nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Matod pa dinhi, nasayran usab ninyo kung unsa ang gibayad aron matubos ka mo gikan sa pagkinabuhing walay pulos. So, number one, ang main reason
sa pagtubos ka nato sa atong Ginoong Dios para kita dili maadto sa kalayo sa impierno. Ikaduha, para samtang niya pa kita sa kalibutan, muundang na kita sa walay pulos nga binuhatan. Isa na sa reason nga nung gitubos kita sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ sa kamatayon niya sa krus ng Kalbaryo. Nasayran usab ninyo kung unsa ang gibayad ano matubos kamugikan sa kinabuhing walay pulos, walay hinungdan nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan. So sa mga kaapu-apuhan nga wala mutuo sa atong Ginoong Dios, ang gitubos kaninyo dili mga butangan mawala sama sa bulawan o plata o silver, kundi ang bililhong dugo ni Kristo. So dinhi klaro gid nga we are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ nga gipaagas niya dito sa krus sa Kalbaryo. Sama si Kristo sa karnero nga hinlo ug walay ka diferensya nga gihalad ngadto sa Dios. Ang pwedeng pangtubos sa usa ka tawo ay kato lamang ang tawo nga wala magkasala. O ang tawo nga wala magkasala ay si Jesus Christ lamang. Siya ang tao o nagpakatao sama kanato nga nasakitan sa mga problema, nakasinati sa mga problema ug sama kanato nga nasakitan o unsa pa man kung unsa ang nabati sa normal nga usa ka tawo, bisan si Jesus Christ usa ka Dios nga nagpakatao ay dahil siya ay tao na nasinatian niya ang tanang nasinatian sa mga normal nga mga tao. Munang giingon dinhi nga walay diferensya nga gihalad ngadto sa Dios ang atong Ginoong si Kristo, kay siya lamang ang the only nga pwedeng motubos sa usa ka tawo dahil wala siya magkasala. From where the Christians are redeemed, sa ano bang bagay o ano sa bang hulagway nga ang usa ka Kristohanon giluwas sa atong Ginoong Dios sa pagkinabuhing walay pulos, mga akong gingon kanina, kinabuhing walay pulos nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan. Munang gingon nga like father, like son. Dahil kung unsa ang mga bisyo sa amahan o sa ginikanan, masunod sana sa iyang mga anak. Sapayan na lang kung ang iyang mga anak makaila sa atong Ginoong Kristo o sa iyang pag-ila niini, gisunod niya ang atong Ginoong Kristo diha sa iyang written word para matransform siya. Ay lamang maputol ang curse nga tunglo nga mapanunod niya sa iyang ginikanan nga nagabuhat og mga kasalanan. God redeemed us by sending His precious Son, the Lord Jesus Christ, more precious than silver and gold, in whom He loved so much. Gihigog magyud sa atong Ginoong Dios ang iyang bugtong anak nga mao ang atong Ginoong Kristo. Madod pa sa Matthew chapter 3 verse 17, kini nung kapanahonan nga gibaptize ang atong Ginoong sa Kristo ni John the Baptist, and a voice from heaven said, "This is my one dear Son, in Him I take great delight. In Him I am well pleased." So, sabi ni siya pa, mao kini ang bugtong kong anak nga diin ako nagakalipay. This is my one dear Son, this is my only Son, in Him I take delight, great delight. Parents will do and give everything in exchange to the life of their children. This is what the Father felt when His Son is on the cross. Mao kining nahitabo sa atong Ginoong Dios Amahan nung ang atong Ginoong Kristo andoon sa krus ng Kalbaryo nga gibuhat niya ang kaluwasan para kanimo ug kanako. Nasaktan ang atong Ginoong Dios, ang Dios Amahan. Mao nang misinggit si Jesus Christ nga amahan ko nganong bibiyaan mo ako, dahil dili makatan-aw ang Dios Amahan sa iyang bugtong anak nga nagsuffer dito sa cross ng Kalbaryo. That is why the passage of Romans chapter 5 verse 8 is perfectly demonstrated of God's love to us who believe the Lord Jesus Christ. Matod pa sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us. Gidemonstrate sa atong Ginoong Dios ang iyang gugma kanato, in that while we were still sinners, Christ died for us. Nung kita pa daw ay makasalanan pa, si Jesus Christ ay nagpakamatay
para kanato, para maluwas kita sa kalayo sa impyerno. Og alam sa atong Ginoong Dios kung kinsa ang mga tao gipakamatyan sa atong Ginoong Kristo nga motuo kaniya. Muna nga ang motuo kaniya kadto lamang ang mo-receive sa kaluwasan dahil sila ay mituo sa atong Ginoong Kristo. Ang wala motuo sa atong Ginoong Kristo dili makadawat sa kaluwasan nga gi-offer sa atong Ginoong Dios through the death of the Lord Jesus Christ. Muna nga importante kayo ang tao nga mituo kay Jesus Christ ay matransform ang iyang kinabuhi dahil pagatunanan niya ang written word of God o ang iyang natunan, ang iyang nasamtan ay gina-apply niya sa adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi. Dili sa Domingo lamang kung dili sa kada adlaw sa iyang kinabuhi. Ang Domingo sayon na kayo kung tuat sa sulod sa simbahan dili kita gabuhat ana og mga dautan nga binuhatan dahil maulaw ta dahil na matod pa sa uban balay simbahan o balay sa atong Ginoong Dios, pero ang tinuod na balay simbahanan. So di siya mubuhat pero dinhi na sa gawas na from Monday to Saturday unsa mga klase ang iyang binuhatan nga kinabuhin niya sa iyang pagkatao. So muna God demonstrated His own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ikatulo, paano ba gi-perfect sa Ginoong Dios ang kaluwasan through Jesus Christ nganhi kanato? So ang ikaduha na makita nato sa ang ikaduha, Jesus faithfully submit the will of God with humility. So misubmit gid ang atong Ginoong Kristo sa kagustuhan sa atong Ginoong Dios nga may pagpaubos. Dahil ang atong Ginoong Dios ay isa sa persona sa isang Diyos, Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo. Mato pa sa Philippians chapter 2 verse 6 nga anaa sa atong Ginoong Kristo ang kinaiya sa pagka-Diyos, anagid kaniya ang pagka-Diyos, pero wala siya mo puyo ni anak, ihubo niya kini pinaagi sa pagpakatao. Pero tungod sa iyang humility, sa iyang gugma sa sangkatauhan, Jesus faithfully submit the will of God with humility. Matod pa sa Isaiah chapter 53 verse 5. Gani gisamaran siya mauni ang prophecy sa Old Testament, klarong propesya sa Old Testament ro Isaiah the prophet may tungod sa atong Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Matod pa din gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Kinsa ning siya? Si Jesus Christ. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanito og pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. By His stripe we are healed. Kini nga words ay mahitong kini sa atong espiritual nga kahimtang, dili kini sa physical nga kahimtang kung dili sa espiritual nga kahimtang. By His stripe we are healed. Muna ang context sa Isaiah chapter 53 o Isaiah chapter 3 buong chapter ay mahitungod sa pagluwas ni Jesus Christ sa atong mga kalag. Giluwas kita sa atong Ginoong Kristo ngadto sa kalayo sa impyerno para ma-transfer dito sa langit ngayang giandam kanato. Verse 6, kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag o wala mosubay sa hustong dalan tungod kay mahisupakon kita sa Ginoo. Apan siya ay gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero. Nga gidalang ngadto sa ihawan og sama sa karnero atubangan sa mualaot kanya, wala gayud siya ime. Dahil kung misokol ang atong Ginoong Kristo, wala niya itugot ang kamatayong physical nga gipahamtang kaniya, walay mahimo ang mupatay kaniya dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. So verse 8, gidala siya nga hinikawan sa hostisya og walay nanumbaling sa iyang gidangatan, gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal, gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan o makasultig bakak. Ang Ginoo nga nag-ingon maoy akong kabubuton,
ang pagpaantos o pagsakit kaniya sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. So mao ni ang perfect description sa atong Ginoong Kristo nga propesiya sa Old Testament samtang ang atong Ginoong Kristo at atoa sa Golgota or sa cross sa Kalbaryo, atoa siya sa Kalbaryo. So ang ikaw pat, how did God perfected ni ini nga redemption pinagi ni Jesus Christ dinhi kanato? By preparing the redemption long before. So, giplano na daan sa atong Ginoong Diyos dahil siya ay omniscient, ibig sabihin, alam niya ang tanan before, present, and after, of future, alam niya ang tanan sa atong Ginoong Diyos. So, before the foundation of the world, giplano na niya o gihimo na, giandam na niya kinindaan. Matod pa sa 1 Peter chapter 1, verse 20, wala pa mamugna ang kalibutan, gipili na sa Diyos si Kristo nga mahimong atong mangluluwas. Before the foundation of the world or before the creation of the world, wala pa'y tao. Wala pa'y gi-create nga tao dahil wala pa'y kalibutan. Si Jesus Christ ay giandam na daan sa atong Ginoong Diyos nga mahimong offering sa atong mga sala. Wala pa mamugna ang kalibutan, gipili na sa Diyos si Kristo nga mahimong atong mangluluwas. Karon lang niining ulahing mga adlaw siya gipaila sa Diyos. Gibuhat niya kini alang kaninyo. So, gipaila, gi-explain sa atong Ginoong Diyos through His written word ngayon lamang sa ulahing mga adlaw sa New Testament time. One of God's nature is omniscient or all-knowing. Before He created man and woman, Adam and Eve, He already knew that they will fall. That is why before the visible creation was made, He already prepared the redemption of humanity. Dahil all-knowing nga siya. Ephesians chapter 1 verses 4 to 5 maningingon sa atong Ginoong Diyos to Apostle Paul to the church of Ephesus, for He chose us in Christ before the foundation of the world. So, gipili na kitang daan through Jesus Christ, pinaagi sa atong Ginoong Kristo sa wala pa buhata ang kalibutan. Before the foundation of the world, that we may be holy and unblemished in His sight in love. So, ang unang-unang pagpili ka nato para dili na kita magpuyo sa ang ikaduhang pagpili ka nato para dili na kita magpuyo sa walay pulos nga kinabuhi. Og dinhi gingon nga mupuyo kita para mahimong be holy and unblemished in His sight in love. We are predestined, we are chosen to live a holy life. Verse 5. He did this by predestining us to the adoption as His sons through Jesus Christ according to the pleasure of His will. So, gi-adopt kita sa atong Ginoong Diyos bilang mga anak, pinaagi na gihapon kay Jesus Christ. We are adopted children of God. The only Son of God is the Lord Jesus Christ, munang only begotten Son, ang atong mabasa sa written word of God. And Adam and Eve, dahil mismo ang atong Ginoong Diyos, siya ang hugit o siya ang nagpurma kanila. Kita nga mga anak ni Eva ay mga adopted children of God na lamang pinaagi sa pagtuo nato kang Jesus Christ. Ang mga tao nga dili mo tuo sa atong Ginoong Kristo, dili sila mahimong adopted children of God. Muna nga, He did this by predestining us to adoption as His sons through Jesus Christ according to the pleasure of His will. Ikalima, paano kita paano naging perfect ang kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Diyos through Jesus Christ? Dinhi kanato by yielding our faith and hope in God. Ang atong response, dapat kita ay musandig ang atong pagtuo, isandig nato, itumong nato sa atong Ginoong Kristo o ang atong pag-asa. 1 Peter chapter 1 verse 21, through Him you now trust in God. Pinaagi kay Jesus Christ, kita ay mituo sa atong Ginoong Diyos, misalig sa atong Ginoong Diyos. Through Him you now trust in God, who raised Him from the dead and give Him glory, so that your faith and hope are in God.
So kung ang usa ka tawo mituo kay Jesus Christ, misalig kay Jesus Christ, misalig gyapon siya sa Dios Amahan. Mo nang giingon sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga apostol sa John chapter 14 verse 1, don't worry, believe in God and believe also in me. So, ang usa ka tawo nga mituo kay Jesus Christ, mituo usab sa Dios Amahan. The Father's salvation, His perfect redemption, and the way He has prepared will always invite our total trust in Him. Mao gina ang kapatsada siyang kuan, iyang redemption. Romans chapter 8 verse 33, if God did not spare His Son, how much more He and the other things graciously be given to us. So wala gani ipagkait sa atong sa Dios Amahan si Jesus Christ unsa pa ka ang mga butang nga atong gikinahanglan adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Therefore, it is only a right thing to yield our faith and hope to Him, knowing the wonder of our redemption. Munang giingon sa atong Ginoong Kristo nga ayaw mo kabalaka sa inyong mga panginahanglan, ang dapat ninyong kabalakan ang pagpuyo ninyo diha sa presensya sa atong Ginoong Dios, o ang presensya sa atong Ginoong Dios nga mahimong anaa kaninyo. Matod pa niya sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God, unahong gyud ang kaharian sa Ginoo and His righteousness, o ang iyang pagkamatarong, ug ang tanan ninyong panginahanglan kusa na nang niyang idugang kini kaninyo. Sumuna nga mauni ang perfect redemption nga giandam sa atong Ginoong Dios, nga gi-perfect usab sa atong Ginoong Kristo nga ri kanato. So muni nga atong response, dapat ang atong total trust pagsalig sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ ay ato ging ihatag kaniya. Ang wala mo salig sa atong Ginoong Dios, wala mo salig sa atong Ginoong Kristo, impyerno gayud siya. Matod pa sa John chapter 3 verse 36, ang tanan nga wala mo salig sa atong Ginoong Kristo, walay pagsalig sa atong Ginoong Kristo, ang puot sa Ginoong Dios magpabilin kaniya hangtod sa kahangturan. Nganuman, dahil kung mosalig ang usa ka tawo sa atong Ginoong Kristo, matransform ang iyang pagkatao kay tumanon man niya ang kagustuhan sa atong Ginoong Kristo nga iyang gisaligan. O dili ka nang malisod dahil kung pangayon nato sa atong Ginoong Dios nga mamaayo ang atong espiritual nga kinabuhi, kiniihatag gayon niya. Munang dili siya mo balibad kung ang atong desire ang atong espiritual nga kinabuhi nga maayos gayon. Anaan dayon ang tabang sa Espiritu Santo sa kada adlaw sa atong kinabuhi. Anaa ang conviction na kumubuhat ng usa ka Kristohanon sa daotang binuhatan, i-convict din siya sa Espiritu Santo. Pero kinahanglan nga mobasa ang usa ka Kristohanon sa written word of God, para dahil ang Espiritu Santo naga-convict sa usa ka Kristohanon through the written word of God. So ang atong Ginoong Dios through His written word, kung atong basahon, siya ay nakig-istorya kanato nga dapat natong sundon, dapat natong pamatian, dahil ang atong Ginoong Dios nakig-istorya kanato through His written word, o wala gisablay, wala gisayop ang iyang pagpakistorya kanato o pagdungog nato sa kaniya sa iyang pag-istorya through His written word. So damayng gabi sa tanan na tapos na usab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa padayon nga perfection nga sa kaluwasan, perfect nga kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Kailangan lamang nato sundon nato siya. Mag-ampo kita. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo sa imong pulong, O Lord God, nga among natun-an karong gabi una, Panginoon, sa tanan nga nagatan-aw niini, O Lord God, makatan-aw pag Ginoo. I pray, Father God, empower them, Ginoo, nga masabtan nila ang imong pulong, Panginoon. And empower them, O Lord God, that they will apply your words, your written word, Panginoon, ang ilang natun-an, Panginoon, sa kadaadlaw sa ilang kinabuhi, so that there will be transformation in their life, Panginoon. Dili kay basa lamang para pang debate o unsa man, kung dili ma-inform sila, Ginoo,
o magkaroon sila ng kusog Ginoo nagikan sa iyo, i-apply nila kini sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi og ma-transform sila, O Lord God, ayon gayud Ginoo sa imong kagustuhan bilang tinuod nga Kristohanon. O Lord God, yaman kami nga mga Kristohanon, Panginoon, nagdala sa imong pangalan, O Lord God. Kung guba ang among pagkatao tungod sa sala, Ginoo, maguba usab ang imong ngalan sa among kinabuhi, O Lord God, sa among pagkatao. Busa, salamat kayo, Ginoo, sa imong empowerment, O Lord God, sa mga tao nga nag-design, Panginoon, nga maging maayos ang ilang spiritual nga kinabuhi. Salamat kayo, Amahan. Bless them, O Lord God, beyond their expectation, Panginoon. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos, magaingong Amen. 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 Mayong gabi sa tanan nga nagatanaw. Doon na kita personal channel sa YouTube, Edwin Macahelos. You can search din, just click Edwin Macahelos sa YouTube. May tungod sa teaching na akong tudlo o atong gidiscusan din sa Facebook. Salamat kayo ug mayong gabi sa tanan.